Wow, di na. Nay, alis na kami. Saka na. Oh, hello. Mango shake. Pero na yan siguro tahimik. pag-open nun. Grado. Hindi ngayon. Yun yung court eh. Oo, may lapit na pala yung cord dyan. Ayan na, grabe oh. Sarap ng ano dito, mangga. Naalog lang sa motor. Ayan, dito tayo sa bukid. Ayan, ito po yung may bagong truck dito. Tapos bumiyahin na po yung dalawang truck. Papakita ko po sa inyo yung bagong truck ng tito ko. May-ari po nito, pulis po no. Tito kong pulis. Ayan, yung bago po. Wala pa pong driver niyan. So, dito na po pinarking. Ayan. Ganda po niya no. Carbon. Ayan, pasok po tayo sa bukid. Ayan. Yun oh. Good morning sa ating lahat. Ayan, medyo mataas na yung araw. Tapos lang natin maghatid kila Trisha at kay mama. Tapos ko kay yun, pagtapos ko po yatid sa mama, bumili tayo na ito at kwentuhan na rin. Yun, ay pagkwentuhan tayo na ito sa may-ari ng Mango Shake kasi tinanong ko po kung kung magkano po yung cart na nabili nila. Sabi nila i-franchise po pala yun no. Di halata kasi ngayon ko lang nakita yung Mango Shake na yun no. Meron daw pala nun sa baba ng SM. Parang sikat na po yun na pwedeng i-franchise yung Mango Shake na yun. Nasa ano daw 120k pwede na daw no magtayo ng Mango Shake. Franchise, sa franchise po yun no. Sana lang kasi parang masarap kasi nito no. Ang sarap po kasi parang maganda rin mag-business ng ganito. Pero maganda rin ano magsarili no yung hindi franchise pwede rin naman kasi dito natanong ko si kuya no na pag nag-franchise pala kayo nito meron ding libreng training kung paano magano. Syempre nakataya yung pangalan ng ano ipa-franchise mo kailangan masarap talaga no. Hindi pala ito nilalagyan ng asukal, purong gatas talaga kaya napakasarap at yun itong purong mangga din. Sarap. Mango shake po tayo. So yun, magandang araw sa ating lahat. Tuloy natin tong vlog na makikita nyo po sa thumbnail. May nag-comment po kasi no na isang subscriber ba o basta ano lang po siya. Nag-comment lang no ng para sa akin negative po yun. So yun, bago natin i-topic po yun, gala ko muna kayo dito sa bukid kasi papakita ko po yung bagong ano dito. Pag maliit pa yung baboy, ang tawag doon, biik. Yan, dito na po kasi. Kahapon nandito rin ako nung dinala po ito. Ewan ko bakit ginagawa nila parang pinuputol yung buntot o maliit na hiwa. Tapos nilalagyan ng parang gamot. Ewan ko para saan yun. Kaya umiyak yung biik. Ayan, papakita ko po sa inyo. Ayan. Yun o. Daming ano dun o, pato. Nakahiga po sila lahat. Ito na, may maingay na dito. Hello. Ayan, bakat pa po yung mga dugo o. Pero magaling na daw po yan, ilang araw lang. Pinuputol yung dulo ng buntot. Ewan ko para saan yan. Ayan, ang cute nila. Dito na po yung alaga. 3 pa lang po, ewan ko madadagdagan. Pero yun, may bagong alaga dito sa bukid. Ito yung pagkain niya. Starter, pag starter po. Pag pellet siguro maliliit pa lang yan. Ito yata yung pagkain. Ayan o. Tahimik po sila. Hello. So ito maganda, sabi ko ito permanente na talaga to. Kumbaga pagpapakainin sila, akyat na lang sa loob kasi di natin alam pag walang bantay baka sirain tong itong nila
parang gate. Kaya maganda ano na talaga. Parang permanente na yung ano na nakalak. Kapag papakainin, aakit na lang sa taas. So yun, dahil may bagong alaga si Tito, no, baka kailangan talaga itong tutukan kasi baboy ito, mahirap na pag kung ano mangyari. So hindi natin alam, no, baka mapadalas tayo dito at kasi bumabiyahe po sila Tito King ng tracking, siya po yung driver at baka maging isa tayo sa pahinante nun. So pag nangyari po yun, update ko po kayo kasi dati nagpahinante na rin po ako nun nung yun nga, yung nawala yung channel natin ng 30 days. Yan, napaglamuhan natin yung camera po dito syempre para tuloy-tuloy yung kwentuhan natin at hindi na angawit maggawak. At yung i-share ko sana yung experience ko, no, kung okay lang po yung dati nagpahinante tayo dito kay Tito King. Panahon po kasi yun na nagdi-deliver kami ng mga chichirya at nagkataon ng warehouse po ng 7-Eleven doon ko na experience yung nakakatawang experience sa pagpapahinante kasi kapag magdi-deliver po doon kailangan napakaaga at pagbukas pa lang ng gate mga alas 4 ng umaga po kasi nagbubukas po yung gate doon sa warehouse po ng 7-Eleven. Pagbukas kailangan paunahan po pala yan, no, para meron kasing po yan baga listahan o tawag dito, basta merong yung papel nyo sinong una makapagpasa doon siya pa yung maunang makakapag-deliver. So umaga kayo makakauwi. At yun, medyo pagpasok kasi ng gate doon, pagbukas ng gate, medyo malayo pa yung pagpapasahan. Kaya pala nagtatakbuhan doon. so yun yung nangyari. Isa tayo sa nag-abang. Alas 3 pa lang andun na kami. Tapos alas 4, magbubukas yung gate. Yun, naka-ready na lahat. Kaya pala mga kasing edad ko rin yung iba doon, no? Ang bibilis tumakbo. Mga nagpapahinante. Pagbukas ng gate, yun, nagtakbuhan kami. Ano po kami, yung maaga doon, bali 6 kami, tapos 5 yung nakasabay namin, tapos yung isa nahuli. Ayun, kwento ko po yung takbuhan namin. Tapos yung isa, natanggalan ng sapatos, kaya doon po ako natatawa naiwan yung sapatos, so bumalik siya. So kami, 4 kami nagtuloy-tuloy, tapos ako naging pangatlo. Hindi na masama kasi first time ko yun First time ko po mag-deliver ng tatakbuhan, pagbukas ng gate, nagtatakbuhan kayo, paunahan. Ipapasa nyo yung papel nyo para mauna kayo sa makakapag-deliver. So ayun, malupit na experience yun, no? So ito, baka maging pahinante po ulit tayo, no? Palitan lang kasi kailangan na ito magbantay sa bukid. Pero update ko po kayo kung matuloy po iyon. Siyempre, pwede rin natin papaita ko po sa inyo. Ko-content po natin. So ayun, yun na nga, tuloy na po natin. Pero bago yun, no? Sa mga nagtatanong po, no, saan ko inatid si mama, doon po sa dating trabaho niya. Hindi ko na po naisama sa vlog, pero doon po tayo bumili nito. Malapit po doon sa Bagumbong High School at padiparo na po yung kila mama. Kung naalala nyo po, no, kung sino man nakakalala, pwede po ba kayong mag-comment, no? Yung paglalambing ko lang po ngayon na yung vlog po ni Papa Dins, no, na sinurpresa ko po si mama. Merong basta yung surpresa kong basta regalo at merong cash assistance. May cash assistance no? Kung naalala nyo po, no, sinurpresa ko si mama doon sa kanyang trabaho. At si Papa Dins nga po nagdagdag pa ng bali 5,000 yung nabigay natin, no? Tapos nagdagdag pa si Papa Dins ng 1,000. Yun, grabe yun, no? Dinownload ko po yun. Nakasave pa po sa atin yun kasi isa yun sa patunay, no? Patunay, no? Kasi alaala yun na ayun po yung agadahan sa pagbablog na pwede nyo pong balikan yung mga masasayang alaala at mga hindi na maulit no. Pwede na maulit pero yung mga experience talaga na yun, talagang iba, no. Kaya napakaganda rin sa pagbablog. Pwede nyo pong balikan yung mga masasayang alaala. So yun, tuloy na po natin kasi merong nag-comment na papakita ko po sa inyo. Yan, papakita ko po. Yan po yung sabi
ganyan talaga, pagtanggol mo lahat ng miyembro ng Ka-Business family. Ano pa ba yan? Sabi niya, ganyan talaga yung trabaho ng bayaran. Magpakagaling ka pa para mas mataas pa daw yung bayad sa akin. So yun po yung nag-comment, no? First of all, opinion nyo po yan at pananaw nyo yan. Kaya respeto pa rin, no? Kasi sarili nyong pananaw yan eh. Kung ayun po yung tingin nyo sa aking pagbablog. Kasi natural yan dahil nag-comment po yan dahil sa vlog ko po kila Ate June, yung kay Kuya Bay. Kasi nga yung content natin na isa-isahin natin. Pero ewan ko kung kailan natin. Basta itutuloy-tuloy po natin yan. Pero update ko po kayo palagi. At yun dahil sa vlog natin kay Ate June, kay Kuya Bay, nag-comment po yan. Parang pinagtatanggol daw natin, no? Galingan ko pa daw para mas tumaas daw yung bayad sa akin. Grabe. Kung tingin mo yan, no? Sa akin okay lang. Pero para sa akin, pagpapaliwanag ko yung sarili ko, yun ay aking pananaw, no? Walang halong po yan. Hindi po nila ako binayaran. Kung meron man, papakita ko po. Kasi di naman po po yun eh, pagtatanggol eh. Kumbaga sinabi ko lang po yung totoo, no? Sinabihan ko pa nga na totoo yung ugali nila. Merong ugali, pero malalaman mo bandang huli talagang hindi basta-basta, no? Sila Kuya Bay at Ate June. Totoong magkakaroon talaga kayo ng hindi pagkakaunawaan. Kasi normal yun eh, tao po tayo eh. Pero kung mananaig ang ating damdamin, puso, yun, ayun yung pangunahing na tinuturo ng isang kuya ka-business, no? Sabihin man ng iba na yun sinasabi nyo na pinagtatanggol ko, kasi yun naman talaga yung totoo eh. Diba nga po, nagkaroon rin po ako ng tampo kila kuya, nagkasama kami ng loob, pero in the end, pag nangibabaw yung pagmamahalan at yung tinuturo sa'yo ni kuya ka-business, totoo po yun eh. Kaya salamat ng marami kila kuya eh. Kahit ito, nakakapag-solo na ako, pero di ko nakakalimutan magpasalamat sa kanila. Kasi si kuya talaga yung di man mga material na bagay, no? Na maraming material na bagay na ipaano sa'yo, no? Tulong sa'yo ni kuya. Higit sa lahat yung pagpapayo niya at pagiging kapwa Kristiyano, yung kapwa tao, yung tinuturo niya sa amin. Kaya kung walang gabay ni kuya ka-business, baka iba yung comment ko kila Kuya Bay at Ate June. Baka totoong may ugali lang sila, hindi sila matututo, hindi sila mawawalan sila ng disiplina. Ayun yung kaya proud talaga ako kay kuya sa pagtuturo. Bagamat sa akin na bata lamang po ako na nagkaroon ng maraming mga maling desisyon, pero bandang huli nalalaman ko rin talaga yung totoo, no? Na iba magmahal ng isang kuya ka-business. So yun, kung para sa nag-comment na yun na pinagtatanggol ko po sila, para sa akin naman ay mali po, no? Kumbaga ito po yung opinion ko rin, kasi diba may sarili kang opinion. So ito aking pananaw, aking opinion. So ayun lang. Para sa akin, di naman ako di kayang tapatan ng bayaran yung aking pagrespeto. Kasi balibaligtaran mo man yung mundo, no? Dito tayo nakilala kay Kuya Ka-Business, kay Papa Dins. Dito po ako nakilala. At yun, siyempre tuwing may nakakamit tayong achievements, hindi naman masama na magpasalamat sa kanila. At yun, yung pagbisita ko, baka may negative comments pa, no? Wala namang masama doon, kaya di po ako nagsisisi sa yung mga desisyon. At hindi naman tayo totoo naman na hindi ako napapasama doon sa yung mga, di po ako napapasama sa mga desisyon ni Kuya Ka-Business. Kumbaga ako lang talaga yung nagkakaroon ng sariling desisyon, kaya tinatanggap ko na lang yung mga consequences. So yun, salamat po sa pakikinig. Ito yung maikli lamang na vlog.
susunod na po natin itapit yung next nating content na ano, sino ba sila para sa akin, sino ba siya para sa akin, isa ba siyang superhero? So ayun, sunod na po natin itapit yung ganun. Alright, kita-kits next vlog. At marami ng ano paparating na, marami tayong i-content, no, kasi itong February malapit na po yung sahod. Wow, sahod. So yun, abangan nyo po yung mga ano surprise o mga ano, basta mga ano. Yan, salamat po sa pag-comment ninyo, sa pag-like and share. Yan, mega love shoutout sa inyo. Siyempre sa mga nagko-comment, tinatandaan ko po yung pangalan ninyo, kaya maraming salamat po. Alright, kita-kits next vlog. Yan, biyahe na po tayo. Bantay lang tayo dito saglit. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan. Papa Dins, ikaw ang matatag na minsan di ka talagang maaasahan. Maging ang payo mo, patunay lang. Papa Dins, ikaw ang idol ko. Papa Dins, dapat ka sa iyong mga natulungan. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan. Talagang maaasahan. Maging ang payo mo, patunay lang. Papa Dins, ikaw ang idol ko. Gusto ko lang pasalamatan, mga kagaya mo, ikaw ang dapat na tularan at iniidolo ng karamihan sa tunay na buhay na ito. Salamat sa iyo, Papa Dins, ikaw ang idol ko. Ang dami mo nang natulungan at yun ay may katibayan. Aking napapanood, mga nahihirapan sa buhay, ay tunay na iyong sinasagip nang hindi nanghihingi ng anuman ang kapalit. Marami ka ng pinag-aral, binigyan mo ng gabay at ang hangarin lamang sila ay magtagumpay upang ang mga pangarap kanilang mabot kamay. Dito ka nagsimula at ito ang ginawang tulay. Kung anong meron ka ngayon, Pops, deserve mo yan. At ang aming hiling, ikaw ay mag number one. Ikaw ang tunay na bida ng istoryang to. Sana dumami pa ang mga kagaya mo. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan. Papa Dins, ikaw ang matatag na minsan di ka talagang maaasahan. Maging ang payo mo, patunay lang. Papa Dins, ikaw ang idol ko. Papa Dins, dapat ka sa iyong mga natulungan. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan. Talagang maaasahan. Maging ang payo mo, patunay lang. Papa Dins, ikaw ang idol ko. Mabuting hangarin, minana sa magulang, ang iyong layunin nating kapwa matulungan. Mga galing sa ilalim may iyong inaangat. Kahit na ang daladalang pasan ay mabigat, hindi sapat sa iyo ang tulong na ganun na lang. Patuloy mo pa silang pinabalik-balikan, kaya marapat lang ikaw ay aming dapat kahangaan. Patunay na hindi mo sila pinapabayaan. Marami pa sa iyo ang tao na nangangailangan. Alam ko ding hangad mo na sila ay matulungan. Patuloy ka pa sanang gumawa ng kabutihan at ama na ang bahalang sa iyo ang magsukli niya. At bago matapos itong sinulat ko, gusto ko lang pasalamatan mga kagaya mo. Ikaw ang tunay na bida ng istoryang to. Patunay lang, Papa Dins, ikaw ang idol ko. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan. Papa Dins, ikaw ang matatag na minsan di ka talagang maaasahan. Maging ang payo mo, patunay lang. Papa Dins, ikaw ang idol ko. Papa Dins, dapat ka sa iyong mga natulungan. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan. Talagang maaasahan. Maging ang payo mo, patunay lang. Papa Dins,